Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Talkies Vlog. Ang ating pong pag-uusapan at bibigyan ng ating opinion at reaksyon ay yung nangyari po o naganap na budget hearing para po sa Office of the Vice President. At meron pong grupo na galit, no? Hindi po maipaliwanag ang kanilang naramdaman dahil sa tingin po nila, sila po ay naging disadvantage. No? They don't have the time to do what they want to do para po sa budget hearing ng OBP. So dito po sa mga balita ng mainstream media, mukhang mukhang hindi po maganda para sa pandinig nila, no? No, kasi po dito ang sinasabi sa balita ng CNN, no? Unahin natin 'to kasi marami po ito, mga kababayan, marami po tayong resources. No, sabi po diyan ng CNN, Mike turn up for lawmaker who oppose swift termination of OBP's budget hearing. Oh, so, yung pong mga opposition, the likes of ito, ayan, at ayan, yung tatlong kamatayan block, ay mali, makabayan block sa Kongreso, mukhang prepared sila. Sabi nila, this is now the start of round 1 ng boxing for 2024 budget hearing. Kasi they are questioning, no, hindi po yung budget. They will only question one particular dyan, no? No, tulad ng sinabi ni Castro na we will question the confidential intelligence fund. Na-i-vlog po natin yan. And napabalita pa nga po na they are planning to impeach VP Sara Duterte because of, they think, yung paggamit niya ng confidential or intelligence fund para sa kanyang opisina or sa DepEd, no, illegal. Kasi daw po, no, yung OBP-CIF naubos meron pang 19 days before the end of 2022 o 2022. Parang ang bilis naman. Di sabi na, we will question her, no? Ayan, dumating po ang budget hearing kahapon. Anong sabi ng CNN? Pinagpatayan po. Remember, sino sa Senado noon ang nagpatay ng Mike? Di ba? Si Trillanes, pinatayan ng Mike si Peter Alang Cayetano. Galit na galit sa Cayetano. Tatalita pa ako pero si Castro, pinagpatayan na po. Ito po ang sabi dito, no? Pero bago natin puntahan yan, meron tayong babasahing maliit na dito, ulat at yung video, no? Sabi dito, the House Appropriations Committee hearing on the OBP proposed 2.3 billion budget for 2024 lasted for barely 20 minutes. Remember, barely. Meaning, hindi umabot yan. Estimation lang. Vice President Sara Duterte was present but she wasn't. Hindi daw siya na-question ng sinumang lawmaker about the proposal, yung 2.3 billion budget ng OBP for 2024. In her brief opening remarks, Duterte said the OBP's proposed budget for 2024 will allow her office to continue its program and extend various services throughout the country. After the OBP audio-visual presentation about its budget proposal, ito po ang nangyari. Panoorin po natin itong video na ito, no? Courtesy of House of Representatives. Sandali lang, maikli lang, no? Ito po, sabay-sabay nating panoorin at pakinggan. Madam Chair. The Chair recognizes the Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have a Madam motion Chair. duly seconded. We have a motion duly seconded for the termination of the budget of the presentation of the We Office of Vice object, President. Madam Chair.
We have We a object. motion for the objection. The chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Ayan po, no? Minob kasi itong si Representative Sandro Marcos. Isa rin tong makulit, no? Talagang sabi nga po dito, narinig nyo naman, he moved to terminate the budget hearing. Tapos may nag-object, narinig nyo sino yung mga nag-object? Eh di yung tatlo, di ba? O ayan, pero yung si Madam Chair, makulit, isa rin. Sabi niya, tama na nga tong mga maiingay na to. Nakakabisit po kasi, no? Pero karapatan naman nung mga yon na magtanong. Pero sa totoo lang, kung ang itatanong mo lang ay yung tungkol sa sinasabi mong CIF, there is a time and place for that. Questionin nyo sa tamang forum, hindi yung budget. Mamaya iniisip siguro nung chair at ng iba pa na, ito naman tong mga to, wala naman minsang sense yung sinasabi. No? Kung ako doon, dapat sa simula pa lang sinabihan sila na hindi pwedeng questionin nyo yung sinasabi nyo. CIF yan no? Gumawa kayo ng sarili nyong hearing para dyan. Ang bilis mga kababayan, narinig nyo. I object, we object, I object. Sila din yun. Tapos si Castro sasalita pa, no? O eto po, pakinggan natin, no? Ito yung kasunod. May nagsasalita O ito. Madam Chair, may we have a manifestation. Let us May I proceed. have a manifestation, This chair Madam Chair? would like to turn over to Senior Vice Chair Stella Kim. Madam Chair, may I manifest, Madam Chair? Madam Chair, we have already suspended, we terminated the presentation and the Point of order, Madam Chair. May I explain my vote? Why I would like I do not like that the budget hearing of the Office of the Vice President be terminated. I know we have the rights as a minority bloc, Madam Chair. So may we explain why we vote no? with all due respect, this representation would like to request Honorable Castro to just please submit the manifestation to the Committee on object, Madam Appropriations. Chair. So, And the can I budget have the floor, presentation Madam has already Chair? been terminated. So we would like to So, Madam request Chair, hindi Her natin Honor ito to submit the inaasahan. presentation. Madam Chair, yung ganitong And once again, proceedings. this budget briefing is At meron suspended. po tayong meron po tayong issue na dapat na pakinggan ng ating taong bayan at masagot ng Office of the Vice President. So, Madam Chair, kaya talagang kailangan maipaliwanag itong 125 million. At sinabi naman sa statement ni Vice President Duterte na mag-explain. So, Madam Chair, I have the right to explain why I voted no. Kailangan malaman itong 125 million na not confidential fund pero ginastos ng Office of the Vice President at kung saan. Ayun po, mga kababayan, narinig nyo? Wala na. Nagsasalita siya. Wala na. Pinatayan na. Sabi ko na 125 million na naman ang usapan dito mga kababayan 125 million na CIF. Hindi, pinagpatayan siya. Wala na. Tapos na, sabi ni Madam Chair, hindi siya pinapansin. Wala na. May motion na to terminate Wala na. Ba't ka pa mag-question, di ba? Ngayon, magreklamo ka kay House Speaker sa Ethics Committee, dalin mo na lang yan. Bakit naging ganyan ang asal nung si Madam Chair sa kanong 21 votes?
So, sa bagay, karapatan nila yan magtanong, pero there is a motion to terminate and it was voted to adjourn, to terminate. Wala. O, di ba? Masisisi nyo ba dyan si Madam BP? Tama naman, di ba? O ngayon, galit na galit po sila. Galit na galit sila. No? Eto po, galit na galit, Tingnan nyo, ha? Sabi dyan sa ABS-CBN, Representative Castro dismayed at not being allowed to question OBP's budget. Ayan. Isa sa pinakamahalagang role at obligasyon ng isang kongrehista ay ang busisiin itong budget at makita kung saan ito ginamit. At in order ba talaga yung paggamit at pag-disburse itong mga pondo na ito? Ayan. Nadismaya ako kasi trabaho namin ito At itong budget na ito, nakita talaga namin na may very questionable. Sige. Kaso ang problema there is a motion and it was approved. Gravel sound. Terminated. Ang lakas mang asar. Tapos hindi pinapansin. Nakakahiya. Isa lang ibig sabihin yan. Your colleagues doesn't wanna hear your yung mga ingay-ingay nyo na wala naman basis. Nakita nyo naman sa presentation hindi sila satisfied and then create another hearing. No? Kasi ang questionin nyo lang naman talaga yung CIF Gusto nyo lang malaman saan paano ino-operate ang CIF? Hindi pwede. Sabi ng mga colleagues nyo, ay nakakasawa na kayo. Ngaw-ngaw, pahiya po sila. Natatawa talaga ako mga kabayan. Pasensya naman nung sa mga supporter nitong Kamatayang Black, Makabayang Black, saka yung mga hindi naman yung mga ordinaryong Pilipino na gusto ring marinig yung side ni BP. Kasi sabi po ni BP, kung maalala nyo, eto, yung statement niya na yan, kasi nga, di ba, itong si Castro talagang gusto niyang gisahin ng mahal na BP Sara Duterte. Ayan po, sabi ni BP, di ba? We welcome the probe she recommend for the Commission on Audit to do on the 2022 OBP CIF. No? Pero, wala naman sinabi dito sa statement na ito ni BP Sara Duterte. Sige, gawin natin sa budget hearing. Yun Siguro, itong tatlong itong member ng Kamatayan Black, Makabayang Black, hindi makakuha ng approval na gumawa ng hearing para imbestigahan ang OBP or DepEd sa kanilang CIF. Di po ba? Kaya gado nila gagawin natunugan siguro. Sa akin lang opinion mga kababayan. Natunugan siguro nung mga kaalyado ng BP, no? Ang dami nung 21 yung nag-raise ng hen loko-loko din tong si Representative Marcos Outstanding tradition. Parliamentary courtesy. Wala diyan sa statement na sige, doon tayo magharap sa budget hearing. Wala gumawa ka ng sarili mong hearing, kayong tatlong gunggong dyan. Dito naman sa Politico News, walang nakapagtanong. Sandro Marcos moves to terminate House deliberation on BP Sara's 2024 budget. Yay! Hindi natin madidinig yung mga walang kwentang tanong ng tatlong gunggong na yan. Pasensya naman po, magreklamo kayo. Ayan, aprobado po. Aprobado. Ito pa ang sabi ni Castro, dagdagan natin. Talagang nagmamayabang siya. Kasi po, after nung presentation ni OBP, alam nyo kung how many minutes lang ang tinagal? Kaya nga sabi sa report, barely 20 minutes. The total time is 14 minuto. Siya ang fastest budget hearing for the year 2024. Tinalo niya po yung budget hearing ng Presidential Communications Office which lasted 18 minutes. Di po ba? 14 minutes lang si Sandro Marcos talaga to. Itong kambal ko na to. Kakambal ko po yan. Pasensya naman sa mga anti-Marcos, magdikdik na lang kayo ng asin. O di kaya lumuhod kayo sa munggo, magmakaawa kayo kay BP. Sige na, ipakita mo na sa amin saan mo ginamit yung 125 million na confidential fund para alam naman namin yung next move namin. Nek-nek ninyo. Mga gunggong kayo, nek-nek ninyo.
O, sabi ni Franz Castro, nag-iingay po sa media. Trial by media sila. Si Sara Duterte, mamatay kayo sa inggit. Eto po, tingin ko, hindi ready ang OBP para ipaliwanag sa taong bayan saan niya ginastos itong 125 million na ito. Kailangan niya ito ipaliwanag. Hindi ito secret-secret kasi parang tinatago ng OBP. At tingin ko ay naging lenient ang ating mga kasamahan dito sa Kongreso. Particular sa Committee on Appropriations sa ganito. FYI, Franz Castro, yung mga kasamahan mo nakakaintindi kung anong ibig sabihin ng confidential and intelligence. Pero ikaw, wala kang intelligence at hindi ka marunong umintindi ng confidential. Bakit ayaw iharap sa inyo? Kasi kayo po ay left-leaning. Ano pag sinabi nating left-leaning? Ang alyansa nyo nasa mga teroristang grupo, mga hinayupak. Bakit ko ipapakita sa'yo yung galawan ko? Di ba? Bakit ko ipapaalam sa'yo yung gagawin kong estratehiya? Di siyempre magagapi mo ako. Hindi naman bobo ang OBP. Lawyer yan. Di po ba? Bago naging mayor yan, lawyer yan. Bago naging BP yan, lawyer yan. Ikaw ano? Swerte ka lang nakapunta ka dyan sa House of Representatives dahil may mga gonggong na bumoto sa inyo. Eto pa. Ang lakas talagang mang-asar ni Madam BP. Talagang biyats na biyats to, pero I like it. Bakit? Kayo ba? Hindi ba kayo naaasar ng gagalaiti dyan sa mga kamatayang black na yan? Wala nang ginawa kundi kontrahin na lang ang programa ng gobyerno. Kahit na sino pang nakaupo, maski na yung kaalyado nila, ginagago nila. Sila pala ang marunong sa tingin nila bakit hindi sila tumakbong leader ng bansa? Bakit nandyan lang sila sa Kongreso? Di po ba? Kasi sa Kongreso, madali silang makapasok, gawa ng party list. Silang tatlo, walang party list ang nire-representa niyan sige nga, tumakbo silang isang representative ng isang bayan. Sa palagay nyo, mananalo sila? Hindi. Tahasan ko pong sinasabi, hindi sila mananalo pag walang party list. Kaya nga dapat tanggalin na yung party list na ganyan Yung mga party list na tulad lang nung kay Marcoleta, yung sa mga driver, yung kay Tulpo, yun ang mga mabubuting party list. Talagang nakikita mong nagtatrabaho para sa kanilang mga sektor na nire-representa. Itong tatlo na ito, anong nire-representa nila? Ang left-leaning principle. Wala silang magandang nagawa para sa bayan. Tapos ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw? Di po ba? Tama lang yan. Ay, salute si Kambal Sandro Marcos, no? Ito po sabi ng asar pa ang BP, Ay, tingnan nyo naman yan. We are grateful to the members of the Appropriations Committee of the House of Representatives for their continued support for the programs of the Office of the Vice President. Blah, 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 blah. There was nothing irregular, ayan, Castro, or unauthorized about its spending and the required liquidation. Ayan, kayo na po ang magbasa dyan. Ngayon, mga kababayan, meron pa rin nagre-reklamo dyan. Sino po? Yan, si Arlene Brosas. Ano ang sabi niya? Nagtatago sa saya ng Kongreso ang BP. Di po ba? Nagtatago daw ang BP sa saya. Meron pong video, hindi ko nagpapakita kasi baka tayo ay makapiright. Nandiyan po yan sa social media, sa mga Twitter. No? Nagtatago daw sa saya. Ang sagot ko naman, di ba member ka ng Congress? Nakalimutan niya. Member siya ng Kongreso. Di siyempre, ikaw rin. Nasaan ang logic mo? Gunggong kayo talagang mga makabayang black kayo. No? Eto pa, mga kababayan. Sino pa ang galit na galit dyan, Ito pa. Meron pa. Ito, yan. Si TikTokers. si Raulo Manuel. Terminating OBP budget briefing without questions from legislators means shielding the BP. She, after all, can explain well how her office spent 7 million a day in COMPI funds in the last 90 days. Bakit niyo tinutukoy yung COMPI and intelligence fund?
Yung mismong budget, ang tanongin nyo, hiwalay nyo yung confidential fund. Kaya nga tinerminate ng maaga kasi alam nung 21 colleagues ninyo na tama yung paggastos ng OBP sa kanilang budget. Now, if you have a question with the confidential intelligence fund, create another hearing for that. Ayun ang hindi nyo naintindihan kayong tatlo eh. Di po ba? O ito, alam nyo kung sinong sumagot dyan? Ayan o, yung Antonio Contreras. Isa pong magaling na na writer. Pero anong sabi niya? Dear Representative Sandro Marcos, kinakastigo niya si Sandro Marcos. Pero ang tanong diyan, Mr. Antonio Contreras, yung sinasabi mong 121 million of unappropriated funds, ayan as confidential funds, may tamang paraan para diyan. Bakit 125 lang yung tatanungin nyo? Bakit hindi nyo tanungin yung kabuuan ng funding? Saan gagamitin? Inuulit ko. Gawa kayo ng hearing. No? Para malaman ninyo saan ginagamit ang confidential fund. Ikaw naman, Antonio Contreras, hindi mo naman alam yata ang ibig sabihin ng CONEP eh. Di ba? Sino ka ba para pagbigyan ng impormasyon about confidential? Di po ba at intelligence? Anong estado mo sa gobyerno? Meron ka bang high security level? Ikaw, kayo dyan kamatayang black, ano ang estado nyo? Ano yung security level ninyo? If you're not on that level, security level, hindi kayo pwedeng pag-anuhan yan unless a court ordered her to do so na ilabas yung confidential and intelligence fund sa ang ginamit. Simpleng tao lang eh. Kayo matataas ang IQ nyo, mga gagaling ng pinag-aralan nyo, tinapos nyo, pero the word confidential, hindi nyo alam. Sa akin ako, ordinaryong Pilipino lang ako. Pero alam ko na pag sinabing confidential, need to know basis ka lang if you are part of that need to know basis. If you're not part of that group, then you better shut up. Wala kang kinalaman, hindi ka pagsasabihan. Wala kang kinalaman, hindi ka pagbibigyan ng impormasyon unless otherwise they were ordered to do so ng isang napakataas na posisyon. Yun lang eh. Ngayon, ngaw-ngaw kayo. Pati si Contreras sumali. Taxpayers money pa. Ayun ang binigay eh. Kung ayaw mo, di wag kang magbayad ng tax. Di ba? Sa lang yun. Ako po, ako dyan. As long as na maprotektahan ni BP ang mga mamayan, matulungan niya against the insurgents, against the abuses, pati ang mga kabataan natin na nagsisipag-aral. Okay ako dyan. Na kung may tanong sila dyan, create a hearing. Papuntahin ang mga opisina na dapat na siya magpapatunay na maginawang kalokohan ang BP at DepEd. Yun lang yan eh. Budget hearing, tatanungin nyo, CONEP, useless. Ang pinakitang presentation is about the works that have done by the Office of the Vice President. Tapos tatanungin nyo yung confidential. Meron na nga, sinabi ko na nga sa vlog ko yan, meron nang binigay na patuntunan ang COA. Doon, tawagan nyo ang COA sa budget hearing nyo. Di po ba? Kaya galit na galit sila. Kaya nga sabi ni Sara Duterte, the sitting disdain. Antibay nung sitting, yung parang, yung napakasama, characterized by boiling, nag-iinit na pagkamuhi ni Castro kay BP. Yun ang sabi dun. Sitting disdain. Ako, disko po. Biruin nyo yan. Talagang gusto nilang gisahin ang BP. Dahil nga Duterte, nek-nek ninyo, ulitin ko, nek-nek ninyo, kamatayang black, Antonio Contreras, alam ko magaling ka, pero ito ka, This time, bullshit ka. Huwag ka magbayad ng tax, di po ba? Ito pa sabi dito sa politiko, baka sumabit. Did Sara Duterte ask Martin Romualdez to make OBP budget briefing short? Hoy, gunggong marites. Patunayan ninyo na may kinalaman si Speaker Martin Romualdez dyan. Hindi nyo kaya eh. Di po ba? And the colleagues of yung mga kamatayang black, alam nila na manggugulo lang kayo dyan, pahahabain nyo yan, useless questioning. Ito pa sabi ni BP Sara, Politico News. BP Sara to Makabayang Black and
baseless vilification of OBP over confidential fund. Tingnan nyo, confidential fund lang eh. No? Sabi nyo, gago ka naman, Tokis eh. Bakit? Ayaw ba malaman kung saan ginamit yung confidential fund? Pakialam ko dyan, confidential nga eh. Basta ako, confidential is confidential. Unless, nandoon ako sa listahan ng need to know basis at hindi ako nasabihan, may sasabihin ako. Magagalit ako, ba't di nyo sinabi sa akin? Eh, nandyan naman ako sa grupo. Oh, pero wala ako eh. Tulad yan ng Kamatayang Black, tulad ni Antonio Contreras at nung mga dalights nila. Wala sila dun sa listahan ng mga dapat makaalam kung saan nilagay yung confidential fund. Yung COA, alam nyo, doon kayo magtanong. Patawag nyo COA. O, kuha kayo ng court order. Di po ba? Eh, so ngayon, so far, ayan lang po masasabi ko sa Kamatayang Black kay Antonio Contreras at doon sa mga against. Neck ninyo. Eto kayo. Babush, no? Sabi na nga nung mga ni BP. Babush. See you next year. Okay, bye-bye. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.